Ano nga ba ang pakiramdam ng magkaroon ng isang maganda, elegante, at mapang-akit na asawa? Marahil karamihan sa mga lalaki matutuwa at magiging proud, ngunit para kay Paul, isang Pranses, isa itong naging walang katapusang pahirap. Tuklasin natin ang nakakakilabot na kwentong ito. Si Paul ay isang sensitibo at mapaghinalang Pranses na nagpapatakbo ng isang tourist inn sa isang tanawin ng tabing dagat. Pagkalipat nila roon, nakilala niya si Nelly, isang napakaganda at mapanoksong babae. Nahulog agad ang loob nila sa isa't isa at mabilis na nagpakasal. Di nagtagal, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Subalit simula nang ipanganak ang bata, naramdaman ni Paul na unti-unting lumalayo sa kanya si Nelly. Gabi-gabi umiiyak ang sanggol, humihingi ng buong atensyon ni Nelly. Si Paul, pagod sa maghapong pagseserbisyo sa mga bisita ng kanilang inn, ay umaasang makakapiling ang asawa tuwing gabi. Ngunit palagi silang nabibitin dahil sa iyak ng anak. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nalulunod si Paul sa pressure. Umiinom siya ng gamot para makatulog. Nang lumaki na ang bata at hindi na ganoon ka-demanding, naging mas abala naman ang kanilang inn. Dinadayo ito ng mga regular na bisitang gustong magbakasyon sa maganda nilang lugar. Isa sa mga pinakaaakit sa mga bisita ay si Nelly. Bukod sa kagandahan ng lugar, marami ang bumabalik dahil sa kaakit-akit at masayahing personalidad ni Nelly. Maraming lalaking naaakit sa kanyang alindog. Tuwing nakikita ni Paul na nakikipagkwentuhan at tumatawa si Nelly sa ibang lalaki, hindi siya mapakali. Palihim niya itong pinagmamasdan, takot na baka lumampas ito sa hangganan. Ngunit kahit gaano kaliwalas at mapang-akit si Nelly, hindi naman siya kailanman lumabag sa tiwala ni Paul. Isang abalang hapon, hindi mahanap ni Paul si Nelly pagbalik niya mula sa pamimili. Nagreklamo ang receptionist na wala raw si Nelly sa gitna ng abalang oras. Habang naghahanap, napansin ni Paul na sarado ang pinto ng maliit na lounge at nakatikip ang mga kurtina. Kinabahan siya, binuksan niya ito at nadatnan si Nelly na kasama si Martin, isang mayamang panauhin. Tinanong niya kung bakit nakatikip ang kurtina sa gitna ng araw. Kalma si Nelly, nanunood daw sila ng slides. Tahimik na hiniling ni Paul na tumulong siya sa dining room. Pagkatapos, naglakad siya sa tabing dagat, litong-lito sa mga naiisip. Nahati ang kanyang isip, magtitiwala ba siya, o maniniwala sa hinala. Nang kumalma, bumalik siya sa inn na may ngiti sa labi, tila walang nangyari. Ngunit kapag naitanim na ang binhi ng pagdududa, mahirap na itong kontrolin. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Nelly mula sa pamimili kasama ang photographer ng inn. Maginoo itong nagbitbit ng mga pinamili at hinagkan pa ang braso niya sa pamamaalam. Nanggigil si Paul at kinumpronte siya. Ngunit si Nelly, na natiling masaya at pabiro pang nagsabing cute daw si Paul kapag nagseselos, patunay daw iyon ng pagmamahal. Sa kabila ng kanyang casual na sagot, lumalim palalo ang hinala ni Paul. Palihim niyang sinilip ang mga pinamili at natagpuan ang isang mamahaling designer bag, bagay na alam niyang hindi abot ng kanilang budget. Pinaghinalaan niyang bigay ito ng ibang lalaki, ngunit pinili niyang manahimik at maghintay ng higit pang ebidensya. Kinabukasan, nagpaalam si Nelly na bibisita sa kanyang mga magulang. Nakapustura siya, parang may date. Lalong pinaghinalaan siya ni Paul at sinundan ito. Nakita niyang nagkita muna ito sa isang kaibigan para ipakita ang bagong bag, pagkatapos ay naglakad mag-isa. Sinundan siya ni Paul, ngunit nawala ito sa gitna ng masikip na tao. Ilang saglit lang, may dumaan na pamilyar na sports car, si Martin. Doon din ito pumunta sa direksyong nila Karen ni Nelly. Lalo pang lumakas ang hinala ni Paul, tiyak niyang si Martin ang kabit ng asawa at siya ang nagbigay ng bag. Sinundan niya ang sasakyan, ngunit nawala rin ito sa paningin niya. Wala nang ibang ideya, dumiretso siya sa bahay ng mga biyenan. Ngunit bago pa man siya makatok, may pamilyar na boses na tumawag sa kanya, si Nelly, nakaupo sa isang kafe malapit sa bahay. Paliwanag niya, wala ang mga magulang kaya naghihintay lang siya sa labas. Tinanong pa niya si Paul kung bakit ito naroon. Nahuli sa sarili, nagbigay si Paul ng kung ano-anong dahilan. Tahimik silang naglakad pa uwi, mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi mapigilan ni Paul ang mga imaheng naiisip sa pagitan ni Nelly at Martin. Sa wakas, tinanong niya kung saan galing ang perang pinambili ng bag. Paliwanag ni Nelly, nanalo raw siya sa karahan, ngunit hindi niya sinabi agad dahil alam niyang ayaw ni Paul sa sugal. Dagdag pa niya, nasa kaibigan niyang may tindahan ang kalahati ng panalo. Kinabukasan, pumunta si Paul sa tindahan ng kaibigan upang kumpirmahin ang kwento. Subalit sarado ito, may karatulang, temporarily out of business. Lalong lumalim ang hinala niya. Naglakad-lakad siya sa tabing dagat. Doon, nakita niya si Nelly na nagsusurf sa likod ng speedboat, si Martin ang nagmamaneho.
Naka-sexy na swimsuit si Nelly at humahalaklak. Halos mabaliw si Paul sa selos. Tumakbo siya sa baybayin, sinundan ang bangka hanggang sa ito'y dumaong. Nagkubli siya at pinanood sina Martin at Nelly habang lumalabas mula sa kakahuyan, masayang nag-uusap. Tinulungan pa ni Martin si Nelly sumakay ng yate. Wala namang masyadong mali siya, ngunit sinakaw si Paul ng selos at kahihiyan. Napahiga siya sa damuhan, durog na durog. Gabi na nang umuwi siyang gaskosan at basag ang loob. Naghintay si Nelly, labis na nag-aalala. Inalagaan siya, tinulungan magpalat ng damit. Sa wakas, isiniwalat ni Paul ang lahat ang mga hinala, ang kanyang nakita. Nagpaliwanag si Nelly, desperado at umiiyak. Wala raw namamagitan sa kanila ni Martin. Ngunit nanatiling tahimik si Paul sa kama. Napuno na si Nelly. Hinailan niya ang damit ni Paul at iniluwa ang sama ng loob. Ikinwento niya kung paano niya hinanap si Paul kung saan-saan, natatakot na baka may masama itong ginawa sa sarili sa sobrang stress. Ngunit ang iniisip lang daw nito'y mga walang basehang hinala. Napaiyak si Nelly. Sa wakas, nadurog ang pader ng pagdududa ni Paul. Humingi siya ng tawad at nagyakapan silang dalawa. Ngunit panandalian lamang ang kapayapaan. Muling bumalik ang paranoia ni Paul nang tumawag si Martin kay Nelly tungkol sa kanyang pag-check out. Mali ang pagkakaintindi ni Paul, inisip niyang may sikreto pa ring namamagitan sa kanila, hinarap ni Paul si Nelly. Galit itong ipinaliwanag ang tunay na dahilan ng tawag ni Martin, at agad namang humingi ng tawad si Paul at sinubukang pakalmayan siya. Muli, pinatawad siya ng mabait na si Nelly. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, bumalik si Paul sa kanyang obsesyong pag-uugali. Isang hapon, inimbitahan ng litratist ang minsang humalik sa kamay ni Nelly ang lahat para manood ng video na kuha niya. Tampok dito ang ganda ng bayan at syempre, si Nelly na naging sentro ng atensyon. Habang hinahangaan ng mga bisita ang ganda ni Nelly, unti-unting nag-init ang ulo ni Paul. Sa video, may eksenang tinutulungan ni Martin si Nelly na isuot ang sapatos habang sila'y nag-surfang. Dahil sa selos, nagpakalasing si Paul habang iniisip ang mga eksenang likha lang ng kanyang imahinasyon. Langgo sa galit at alak, binasag niya ang kanyang baso, nilapitan ang projector, pinatay ito, at minura ang lahat ng naroon. Gulat si Nelly sa biglaang pagputok ng damdamin ni Paul. Sinubukan niyang pagkalmayan ito sa pangakong iiwas sa mga lalaking bisita. Pero habang mas nagpapakumbaba si Nelly, lalo namang naging mapang kontrol si Paul. Pati mga normal na usapan ni Nelly sa ibang lalaki ay nauuwi sa matitinding paratang, hanggang sa tuluyan ng mapuno si Nelly. Sa inis, sarkastiko niyang inamin na mayroon nga siyang kalaguyo. Lalong lumala ang gusot sa pagitan nila. Dumating ang isang gabing maunas bumagyo at nagkaroon ng blackout. Tanging kandila ang liwanag sa buong inn. Nang mawala si Nelly, hinanap siya ni Paul at natagpuan ang kanyang bracelet sa may imbakan. Agad naglaro sa isip ni Paul ang eksenang may call ayaw si Nelly roon. Pero ang totoo, nagdi-distribute lamang ng kandila si Nelly sa mga bisita at nahulog ang bracelet sa kanyang pagmamadali. Sa tindi ng selos, pinasok ni Paul ang kwarto ng litratista, tiwalang andin si Nelly. Ngunit ang nadatnan lang niya ay ang litratista at 2 baso ng alak sa mesa. Para kay Paul, sapat na iyon para mapatunayang may relasyon sila. Galit niyang inakusahan ang litratista at pinalayas ito sa inn. Nagtataka, walang nasabi ang lalaki kundi titigan si Paul na para bang baliw na ito. Pagbalik ni Paul sa kanilang kwarto, andin na si Nelly walang kaalam-alam sa nangyari. Walang paabi, biglang nanakit si Paul. Kinaumagahan, nagtungo si Nelly sa bahay ng doktor ng bayan. Katatapos lang ng gamutan nang dumating si Paul. Kilala ng doktor ang mag-asawa at siya rin ang madalas na tumingin sa anak nila. Gusto sana niyang magtagapamagitan, pero lumala lang ang lahat nang nagsimulang latin ni Paul si Nelly ng masasakit at maruruming salita, walang kahit kay titing na pagsisisi sa pananakit niya. Walang nagawa si Nelly kundi takpan ang mukha at umiyak. Walang magawa ang doktor. Kaya naisip ni Nelly na tumawag sa kaibigan niyang psychologist, umaasang ito na ang makakatulong sa pagsasaayos ng kanilang pagsasama. Ngunit malayo ang tirahan nito at hindi agad makarating. Dahil hindi rin pwedeng magtagal si Nelly sa bahay ng doktor, iminungkahi nitong bumalik muna siya sa kanilang bahay. Pagdating nila sa bahay, nilock ni Paul ang lahat ng pinto't bintana. Pero hindi pa rin ito sapat para mapawi ang kanyang paranoia. Nang gabing iyon, lalong lumala ang pag-uugali ni Paul. Inihiga niya si Nelly sa kama, tila determinadong angkinan at ikulong ang magandang asawang ito. May mataas na lagnat si Nelly at sobrang hina, kaya hindi na rin siya makapanlaban. Habang lumalala ang lagay ng asawa, naging irritable at balisa si Paul. Sa kanyang deliryo, inakala niyang may ambulansyang nakaparada sa labas. Kaya pinunasan niya si Nelly at sinabing dadalhin niya ito sa doktor.
Habang naghahanda, nagsimulang pumasok muli sa isipan niya ang mga imaheng kasama ni Nelly ang ibang lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit kay Nelly hawak ang labaha. Nang bumalik siya sa katinoan, nakita niyang may bahagyang sugat ang sarili niyang mukha, may dugo sa labaha at sa kanyang damit. Si Nelly, nakatali pa rin sa kama, at tila walang buhay. Hindi alam ni Paul kung siya ang Damugo o si Nelly, at wala rin siyang lakas ng loob para tingnan kung humihinga pa ito. Dito nagtatapos ang kwento. Nakakatakot magkaroon ng ganitong klaseng karelasyon. Kaya sana'y maging maingat tayong lahat sa pagpili ng makakasama sa buhay. Hanggang dito na lang ang ating video. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Hanggang sa susunod.